Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pagbisita ng French aircraft carrier na Charles de Gaulle malugod na tinanggap ng AFP. 10 sospek arestado sa buy-bus operation sa Bataan. Mass protest sa LRT1 fare hike na kaambang mangyari ayon sa Akbayan Party List. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dumating sa bansa ang 42,500-ton French aircraft carrier na Charles de Gaulle at escort nito ngayong Sabado bilang bahagi ng French Navy's Clemenceau 25 mission ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sinabi ni Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ito ang kauna-unahang pagbisita ng nasabing barko sa Pilipinas na magkakaroon ng operational break sa Subic Bay at Maynila ngayong araw. Nakatakda rin ang pinagsamang naval at air exercises kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force sa West Philippine Sea o WPS. Ipinapakita ng pagbisitang ito ang lumalakas na ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at France kasunod ng pakikilahok ng French Navy sa Balikatan 2024 at iba pang port calls sa bansa. 10 individual ang inaresto sa isang makeshift drug den matapos ang isang buy-bus operation sa barangay Ibayo, Balangas City, Kamakailan. Nasamsam sa mga suspect ang nasa mahigit 90,000 pesos na halaga ng shabu. Ayon sa PIDEA Bataan Provincial Office, ang mga suspect ay nasa ilalim ng surveillance mula pa noong December 2024. Nakuha sa operasyon ang halos 15 grams ng shabu, mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa POSO buyer. Ang mga nakumpiskang iligal na droga ay ipapadala sa PIDEA Region 3 Laboratory para sa forensic examination. Kasalukuyang namang nakakulong ang mga suspect sa Balanga MPS Custodial Facility at nakatakdang kasuhan sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Posibleng magkaroon ng kilos protesta dahil sa nakatakdang pagtaas ng presyo ng pamasahe sa Light Rail Transit o LRT1. Ito ang babala ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanian sa Department of Transportation o DOTR matapos ipataw ng Light Rail Manila Corporation ang 5 hanggang 10 pisong taas pasahe sa nasabing tren. Ayon kay Sendanya, ang hiling ng publiko ay extension ng operating hours ng LRT1 at hindi ang pagtaas ng pamasahe na dagdag pasakit sa mga commuters. Dagdag pa nito na hindi makatao ang nasabing polisiya dahil kung susumain aabot sa 200 hanggang 400 pesos ang madaragdag sa monthly expenses ng mga commuters. Una nang nagkaroon ng dialogo ang Akbayan Party List at ang bagong DOTR Secretary na si Vince Dizon upang pag-usapan ang nasabing issue. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.